Alright, mayong gabi sa tanan. Amen. So, salamat sa aton nga Ginoo, no? Siningati ni On, liwat makatipon kita and makahiwat sa aton nga midweek evangelistic campaign and at the same time worship service naton. So, this time, pangabay kong tanan palihog, magatindog kita as we start sa prayer kag pangabay naton aton pastor sa pag-lead. Let us pray. Labing gamhanan balaan namo niya Dios. Once again, we are so grateful for another opportunity wherein Ginoo makasimba kami sa imo, hindi lang oportunidad kundi Ginoo pribilehiyo nga masimba ka namon, maalagad ka namon, at the same time matingba namon sa pagpangamuyo Ginoo ang mga pagkinahanglanon nga ma-request sang mga kauturan Ginoo Amay. Nagapasalamat kami sa kaluwasan niya libre, kaluwasan niya sigurado. Nagapasalamat kami sa resulta sang tunay nga kaluwasan ng pagbago sang amon mga kabuhi. Lord, hindi ni mabayaran sang anuman nga manggad sining kalibutan. Nagakalipay kami nga Lord ang imo gahom, nagapahayag sa amon nga mga kabuhi. Kag nagapasalamat kami Ginoo nga ining hindi mapuslan nga klase kabuhi Ginoo Amay nga ginakontrolar sang sala. O Dios nakaangkon sang kahilwayan kag karon sa grasya kag kaluoy nimo Ginoo Amay pwede nimo magamit kag ginagamit nimo para o Dios nga may mga tao man nga malambutan kag masugiran kag sila man makaangkon sang milagro sang kaluwasan. Kag kabuhi Ginoo Amay nga magiging mapuslanon. Pasayloha kami Lord, diin man kami may pagkulang, kag tinloi kami para o Dios nga ang pagpalapit namon sa trono sa imo bugay, ang amon Ginoo nga paghalad sa imo sang pagsimba, walay balabag, kundi Ginoo diretso dira sa imo trono, kag mag-angkon Ginoo Amay sang dalagko nga mga resulta. Salamat sa amon mga bisita nga naging kaupod namon sa sining nga gabi, ang amon pangamuyo Lord, nga pahangpon mo sila, kabay pahatagan mo sila sang mapainubuson, mabinatunon, kag tagipusoon nga handa o Dios magtuman kung ano man ang ginahambal sang imo balaan niya kasulatan. Gamita ang manugwali karon, gamita ang mga ambahanon, gamita ang bugos nga activity para o Dios madulong kami, mas maglapit pagid kami Ginoo sa imo, mag-grow kami sa amon spiritual lives ag ma-appreciate namon ang tunay nga Kristohanon nga pagkabuhi. Lord, tanan nga pagdayaw pasalamat ginabalik namon sa imo sa tagsa ka butang amon pagahimuon sa sining nga gabi. Amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus Christ nga amon Dios ug manluluwas. Amen, amen. Okay, pabilin sa pagtindog and this time magpalapit sa Dios sa pagkanta. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Daw palihog bukas ang inyong mga songbooks, page 161, A New Name in Glory. Amen. 161, A New Name in Glory. Amen. Kantaon ta, tunugon naton. 161, A New Name in Glory. Amen. On the first stanza now sing. I was once a sinner, but I came pardon to receive from my Lord. This was freely given. I know, yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home. And it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, nevermore to roam. I was humbly kneeling at the cross, amen. Come on, sing on. When the heavens opened and I saw that my name was written down. Chorus now. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white-robed angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written
written down in glory. And it's mine, oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven evermore. To Rome, last stanza now. And the book is written, saved by grace. Oh, joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. Amen. Louder now, come on. Amen. And it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory. And forgiven, I am bound for heaven. Another song not on page number 158, Wonderful Grace of Jesus. Amen. 158, Wonderful Grace of Jesus. Amen. 158, Wonderful Grace of Jesus. Alright, tara na. Alright, first stanza now, sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Come on! Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the muchness grace of Jesus, greater than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By its transformed pardon, saved to the uttermost. Come on, sing on. Amen, louder. Giving me liberty for the wonderful grace of Jesus reaches me. Chorus now. Wonderful the muchness grace of Jesus, greater than the rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Last stanza now. Wonderful grace of Jesus, reaching the most deep part. By its transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Last course now. Wonderful the muchness grace of Jesus. Amen. Wonderful grace, all sufficient for me, for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Alright, so madaming salamat. Palihog mo ko.
Amen. Mayong gabi sa tanan. Amen. Salamat sa Ginoo once again sa dako nga oportunidad makasimbata sa aton nga Ginoo this time. Pipila ka mga announcements and mga request yo karon at least matingbanta sa altar maka-pray kita. Alright, so let us have changes, no? Instead nga kamo ang mag request dira next Wednesday, isulat nyo sa papel, ihatag nyo sa aser para anoon na lang diri. Hindi na dira pag anoon sa inyo ang microphone. Saturday lang nato na imo on. So sa Wednesday naton, pag may prayer request ka mo, isulat nyo sa papel, ihatag nyo sa aser kag diri para duro diretso na. Okay, no? Galaga sa sangaton oras ay gabi ganaan. Sige pa, proceed ta. Salamat Pastor. This time, pag-pray ta pa dayon ang mga buluhaton, ipag-pray ta palihog aton Pastor. Salamat man siya recovery padayon nga gamiton siya sa Ginoo sa kahimayaan sang Dios sa kalagsang mga katawhan. Pag-pray ta kag family, bisan pa Pastor Viven, Ma'am Norma padayon ta pag-pray mga man of God kag mga foreign and local missionaries. Ipag-pray tang attendance every time may pagtililipon, may pagpanimbahon ang pag-increase. Ipag-pray tang faithfulness sang tagsa-tagsa ka mga members. Pag-pray tang full support sa mga buluhaton. Pag-pray ta. Bisan pa mga bag-o, pagtubo gid sa Ginoo, mga prospects sa water baptism. Salamat every Sunday may mga go-obey. Ipag-pray ta padayon nga more pa nga madugang sa simbahan sa Ginoo. At least kung hangpan mo nga save ka, pag-pray tang next step nga mag-obey sa water baptism. Even pag-pray ta mga pamatanon nga magtulubo kag mangin galamiton gid sa kadayawan sa ginamas masper sa kagubanan sang kabuhi. Ipag-pray ta nga matipigan ini kag mangin testimony sa kaangay man nga mga pamatanon or adults. Ipag-pray ta palihog. Bisan pa mga upcoming activities, ipag-pray ta ang aton church anniversary, pastoral pearl anniversary by June kag ang mga speaking engagements ni pastor padayon ta parehog pag-pray sini nga June kag ang aton man nga mga ministries padayon ta pag-pray na kag ang salamat by isang Monday naka-orientation na sa Bible School. Pag-pray ta more nga mag-surrender sang kabuhi tunay nga tinawag kag ipag-pray ta nga mag-volunteer nga mag-Bible School, ma-training kag one day ma-send out sa mission field kag magwali sang gospel. Ipag-pray ta duga nga mga Bible students kag mga teachers man pag-pray ta sa buwas ang klase sa mga willing. Pwede ka mo ka-sit-in or ka-attend alas 8 sa aga ma-start. Pagkahapon 1:30 sa gabi may ara man alas 6:30. Pag-pray ta mga lessons, mga subjects nga i-discuss kag mga estudyante kag staffs ipag-pray tang mga magatudlo, mga misyon taman nga matudlo ang pagtipig sang Ginoo kag provision man sila mga pagkinanglanon. Ipag-pray ta nga damo ta ma-learn kag mangin dako nga pundasyon para may rason ta kung anong ginahimo ta kag madasig ta sa pagpangalaga. This time pipila lang mga 5 lang ka request at least dasig ta pag-arat na simong microphone palihog i-request lang imo prayer para matingban ta karon. Sige, palihog sa inyo ang mauna. 5 lang ka request. Pag-pray ta palihog sir mga nakagraduate kag nakapasar nga sa board exam tama kauturan maka-plaster gid kag magamit gid sila sang Ginoo. Pag-pray man naton ang Ladies Fellowship sa Pasay ang kaalaman dito kay ma'am sa pag-speak kag ang dares nga maghalin diri. Pag-pray naton. Amen. Pag-pray ta ang saliwat atong request kag mga by next school year pag-pray ta nga mas madiinan ang mga boarding house Bible studies kag hiwat dilwat sa Birders Fellowship. Ipag-pray ta mga gakandak sa mga Bible studies kag ipag-pray ta by Friday ang fellowship sa mga ladies sa Pasay. Pag-pray ta mga ladies, okay, mangin available sina nga event. Ipag-pray ta nga ang pag-bless kag kay mamahaman ang wisdom
nga ihatag sang Ginoo kag ang host to sa pasi ipag-pray tagid. O sige, dugang, apat na lang, palihog. So, Mic test. Mayong gabistanan. Ipag-pray ta padayon no ang mga kauturan naton nga nagamalasakit. Padayon naton ipag-pray dangop sa Ginoo ang ilang fast recovery. Kag ipag-pray man naton ang aton nga mga commitments nga ma-turn in. Kag ipag-pray naton padayon ang mga kauturan naton nga may mga negosyo. Kag ilig-on sila sang Ginoo kag maging faithful sa pag-turn in sang bahin sang Ginoo. Amen. Pag-pray ta na ang aton mga kauturan nga mga negosyanteng tithes and offerings kag mga gamala sakit. Salamat po dayon sa simbahan, sa recovery ni Mama. Pag-pray taman, the rest pa nga ginabatsyag sa lawas, mga senior citizens, mga provision sa mga bulong nga ginatumar, kag ang pag-ayo gid sang Ginoo, paglig-on sa family, ipag-pray ta palihog. Sige, tatlo na lang. mayong gabi sa tanan. So, kapasalamat ko gali sir nga nakasimbang magulang ko kag ang manghod ko kag pag-pray taman gali sir ang tutuod nila nga kaluwasan. Amen. Kaya na, pag-pray ta, family in the Jillian, pag-pray ta. And then, aton man mga unsaved relatives and families, pag-pray ta sila. Sige, duwa na lang. Alin sa inyo, palihog. Padayon tayo pag-pray no, ang aton nga facilities and equipments nga ginagamit sa bulaton sa Dios sa aton mga salakyan, ang preservation gate every time magbiyahe, kagang sa mga drivers, kagang provision man sa mga preventive maintenance ni kaga pagpray gid ang heavenly wisdom man sa mga decision makings, kaga discernment, kaga spiritual growth sa tagsa-tagsa. Amen. Pag-pray ta na ang mga ginagamit agad pagtipig, kag salamat may dugang man nga tricycle. Ang group to kag pray ta nga madugang pa gyud yung mga services, magamit kag provision sa mga pangkrudo kag gasolina mga drivers every time magbiyahe ang pagtipigid ipag-pray ta na. Mga facilities ta nga ginsalig sang Ginoo, ang mangin God steward, pag-pray tang tagsa-tagsa. Sige, last one, palihog. Palihog, praise ang akon nga manghod si Maureen Kakabilos kay gin-refer siya sa region or sa city para operahan siya sa matres kay may bukol siya sa matres. Ang kaalam sang doktor kag ang provision sa ilang pagkinanglanon. Kag preyanta ang tagsa-tagsa. Salamat. Amen. Pag-pray ta to, palihog. Sige, Ma'am Glens. Last, Ma'am. May gabi sa tanan. Palig praise ang tagsa ka mga kauturan sa gwa sang pungsod ang pagtipig sang Ginoo kag palig man pray para sa Saturday ang flight ni Nicole sa pakadto sa Manila ang safety gid. Salamat. Amen. Pag-pray ta na. Okay, sa dira lang astaton malabutan, every Saturday 6 p.m. Alas 6 ang gabi, may prayer meeting ka. Kita dire ka kung gusto mas detailed nga mga palangamuyuan, pwede ka gid kakari kag maka-join sa aton nga prayer meeting. Sige, this time pa may mga bisita ta nga nangin kaupod. Salamat sa buong gabi sa inyo time nga ginhatag nga makakari kag palihog kapag nalawag imungalan pakitindog lang. Makilala ka namon, mapangamusta karon kag makantahan sang welcome song. Una ta nga bisita pangabay ta sa pagtindog si Danilyn Robleco sa Barido, 12 years old, bisita sang group 3. Amen. Another one si Princess Hannah Salas sa Tigbao. Okay, si Otto Dajilian, 17 years old, bisita sang group 4. Then si Princess Manaay, 12 years old, ay bisita sang group 2. Din sa Princess Manaay. Amen. Ari sa una. Then si Nikan Fuertes sa Kulasi. Amen. Salamat sir, bisita sang group 2. And then si Frank Luis Nuevo sa Gaas, 12 years old, bisita sang group 4. And then si John Henry Buendia sa Gaas, 16 years old, bisita sang group 4. Then si Chris Zincare, Novilla sa Dawi, 7 years old. Amen. Atang bata. And then si
Christian Novilla. Yeah, kay si Sir, 30 years old, bisita sa Group 4. Then si Ann Christine Marie Manate sa Dawisman. Amen, ma'am. Bisita sa Group 4. And then si Zian Blake Novilla. Amen, ang ilabata. Salamat. Isa silang family na kasimba. May ara pa, bisita nga, why na recognize mo ngalan, but first time mo sa bunga gabi. May ara, first time mo, una mo nga simba sa bunga Wednesday. Why na kapag, sige, pangabaitan sa pagtindog, pangabaitan ka song leader, SSS, sing, smile, and shake hand. Palihog, palapitan ta mga bisita, kamustahon ta sila. Amen. Okay, kantaon ta, tunog ang aton nga welcome song. Alright, welcome, ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word and Christ the living word. HWBBC, welcome to today. Come on, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y kaktan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. Alright, palbilin sa pagtindog, magakanta ta sa kahambahanon. Song number 22, Such Love. Amen. Song number 22, Such Love. Amen. Amen. Song number 22, Such Love. And then the special number you come. Amen. Ano na? Alright, first stanza now. Sing. That God should love a sinner such as I should yearn to change my sorrow into bliss, nor rest till He had planned to bring me nigh. How wonderful is love like this! Chorus now! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this! That Christ should join so freely in the scheme, although it meant His death on Calvary. Did ever human tongue find nobler name than love divine that ransomed me? Louder! Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like. Alright, last stanza. And how He takes me to, amen, He takes me not to fill a servant's place, but far off, wanderings all are done, wide open are His arms of grace. Last chorus. Such love, such wondrous love, such love, such wondrous love, that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Amen. Palihog kung ko mamati to special number.
me, and the crimson river sets me free. Crimson river cover me, and this blood, what one will be, purer than the breath of spring, cleaner than the sparkling stream, and eternity will be but a starting place for me to praise the Lamb, and all because the crimson river covers all. To praise the Lamb, and all because the crimson river covers all. Amen. Okay, liwat mayong gabi sa tanan. May gabi. So salamat sa Dios no for that song. Amen. And salamat sa kay gayunan niya makasimba kita. I would just like to remind you that every time nga arita sa simbahan, seryosuhagin nyo. Because what we are learning here will determine our eternity. Pagin pa si pakpakanta ang mga ginatun-an naton dire, you know what? You will regret one day. No, this will help us sa aton nga daily nga pagkabuhi. How we treat the Bible, how we treat the preaching of the Bible will determine kung ano klase kabuhi we will have in the future and in eternity. No, that's why siguro dire sa mga kasimbahanan wala na sang simbahan dire nga pariha sa aton ga sakripisyo ga himo sini pamalay-balay panugat kita gagasto ta, amen, ga sakripisyo, no? Nakita ninyo wala naman siguro sang iban pa nga makatupong sa aton di. No? Kag wala man siguro sang simbahan di nga consistent pareha sa aton nga every week nagagwa ga soul winning, amen. No, ga panugat ta. Why? Because sa bilis ang inyo kalag. No? Kay one day mataliwan ta sining kalibutan, mapatay ta, what matters most is kung mapalangit kita o kung mapaimpyerno. Mo nang pinaka-importante. Pero sa mga amo na ganing agi napainsyende ta nga dapat ya samtang buhi kita sigurado na kita sang kaladtuan sang aton kalag. Amen. Sa mga nakabato na sa Ginoo, nakahinulsol na tuod-tuod, ikaw nang nakabalo kay ikaw sina ang nagdesisyon, ikaw sina ang naghimo. Kay ang kaluwasan mabalaan ta na iya. Amen. Hindi na iya sikreto, hindi na iya nabase sa balatyagon. Kay bangod feel mo, no, nabatyagan mo nga daw luwas ka. Hindi mo na ibase ta sa pinagkit nga sa balaan niya kasulatan. Nga hambal sang Bible ang bisan sino nga naghinulsol, nagtuo, nagbaton kay Kristo, naging anak na sa sang Dios. Hindi na siya mawala, may kabuhi na siya nga wala katapusan, ara na siya ginauyatan sang Ginoo, ginauyatan sang Amay, ginauyatan ni Jesus, silyado sang balaan nga Espiritu. Amen? Kag amo na ngang hambal sang Biblia, sa mga padulong sa kalaglagan ang pagwali sa pulong sa Ginoo kabuangan. Para sa iban ning ginahimo ta binuang ni o sa tiempo gasto lang.
Bla, kita ninyo, amo na nga may mga tao iyang nano na nang inyo, iyang simbag nga gasulubra na na iya. Actually, wala tasang may ginahimo nga sobra. Kung ng taon ta, kulang gyapon na. Sa ginhimo pa lang ni Kristo sa cross sa Kalbaryo para bayran ang aton kasalanan. No, nga kita dapat to iyang sakiton, kita dapat to iyang ilansang, kita dapat to iyang mag-antos. Pero kinuha sang aton Ginoo kay bisan kita to mag-antos hindi man tagyapon maluwas. Kay makasasala ta. No, ang gina-require sang Dios perpekto nga sakripisyo. Amo na nga si Kristo na naog di kay wala sang perpekto nga tawo. Amo na nga ang Dios nagpakaunod kay siya lang ang nagpakatawo nga perpekto para ma-qualify nga maging kabayaran, sakripisyo para mabayran aton kasalanan. So, munang pasalamatan ta, grabe ta kapalangga sang Dios. Dapat panumdumon mo na, pungkuan mo, tapos isipon mo, sino kita, makasasala ta, tapos ta mapaimpyerno, sino gid nga ang Dios manaog gikan sa langit, magsuklob sang unod, kag magantos. Inabla, isipon ta, tapos masiling lang ta nga katalaka magsimba, katalaka mga lagad, huwag ka kaintindi. No, amo na gani, the more we understand the value or the price of what the Lord has done para sa aton, amo nang magdetermine kung ano ta kaseryoso sa pagpangalagad sa Dios. Damo sa aton di seryoso kay way ka man kaintindi mo. Way mo man naintindihan ano ka kapalangga sang Dios. Wala mo man naintindihan ano kadako nga sakripisyong ginhimo sang aton Ginoo. No? Ginsakit siya, ginpakahuyan siya, pinakamakahuluya, kag pinakamasakit nga kamatayon ang ginagyan sang aton Ginoo. No, ginatubang niya para luwason kita. So, hindi ka mo magsiling ang ginahimo naton sobra-sobra na. No, kulang yapon na. Kung isipon ta lang, i-equate ta lang sa ginhimo sang aton nga Ginoo. Okay? So, salamat. May isa pa ta kabisita. Pangabay naton si John Walter Tayo. John Walter, palihog tindog. Thank you for being with us. Salamat gid nga naging kaupod ka namon. Ang amon pangamuyo is makadangat ka sa kaluwasan. Okay? Amo nang pinakadako kag pinakauna namon nga tuyo. And sunod sina seryosohon tang pagpangalagad sa Ginoo. Seryosohon ta, pag abot nyo pag nagsimba na, ang atensyon nyo ihatagid nyo. Hindi nyo pag linabutawon ang pagsimba sa Ginoo. Pungko, pamati mayo, amen? Kag mag-response, okay? Kag i-pray sa Ginoo nga, Lord, buligi ko maintindihan kong mensahe. Buligi ko nga maafektuhan ko sang mensahe. Para Ginoo magbago ang akong kabuhi. Para sa kadayawan sa imong ngalan. Salamat sa mga prayers. So, salamat ang akon nga krasom or certificate of registration of authority to solemnize marriage, krasom. Ara na, so na-renew na. And pag-pray naton kay may mga kalaslon ko sa sining sunod nga mga binulan. So, pag-pray ninyo gid nga gamito ni San Dios nga isa ka ministry kay damo na ang mga nag-profess because every time magkasal ko why lang ko gakasal nga para lang magkasal kundi ang isip ko ang pamilya sang mga ginakasal nga mga hindi luwas captured audience na. No, hindi ka na magkadto sa ila balay, ara na sila, gatipon na sila, kay nag-attend sila mo. No? So, oportunidad na. And in fact, amo man na ang ginapicture sang kasal. Relasyon naton kay Kristo. No? Amo na ang kasal. Kita ang bride, ang church, si Jesus Christ, ang groom. Hello? So, tikon hindi mo na iwaling kaluwasan, nasayang ang picture sang sina nga seremonya. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo nga ginatagan ko pribilehiyo. No? Hindi na right pribilehiyo lang na.
ang pag-angkon sang license para makakasal, hindi na right, pribilehiyo na. No? That's why renewable siya every 3 years. Pag-pray ninyo, every time may kaslon ta, damo magkalaluwas. So far, wala pa man ko sang maging kasal nga wa isang may nag-profess. No? May aragid nga gabaton sa Ginoo. So salamat sina. And then, ang Bible school naton start na. So tomorrow, mag-start na, no? Alin sa 8 o'clock hasta sa 8 man sa gabi. 8 to 8. So, 5 ka subjects. Pag-pray nyo palihog ang mga teachers naton. Amen. Okay, mga graduate naton kag mission naton, no? Mga pastor may duha ta ka mission nga kuan ako nya magtudlo. Mission pastor. So, pag-pray naton na, amen, ma-plaster naton pagid kag pangamuyuan ta. No, kay may bunga na. Si Pastor Gilo kag si Pastor John, mga graduate na sila sang aton nga Bible School. At least bisan na hinay-hinay lang kay diri malang ni sa aton, ang importante nga kita naton nga hindi sayang may bunga. Amen. Malipay ta nga may mga bunga and may mga staff ta nga graduate ni sila. So pangamuyuan nato ni ang kabubuton sa Ginoo nga kung magmilisyon ni sila, no? Kung and then ang mga mag-graduate, no, sa may graduation ta this coming July sa aton nga church anniversary ta sa aga pagkahapon graduation sa Bible School naton. So let us pray for that. Si Pastor Melchor ang iya to nga Bible student, no, nga of course ginapabalik naton didto kag si Pastor Melchor yang ma-determine kay iya to yang people kung pag-graduate niya. So pag-graduate na niya. So that's why sa July may arat ang church anniversary. And diri i-determine na kung sino pa ang pwede nga mag-graduate, no. So pag-pray na to na, amen. Amat-amat lang san hinay-hinay lang basta may ginahimo ta para sa aton nga Ginoo. Kag kita naton nga may bunga. Amen. Organize na ang kalinog, bunga na sa aton nga Bible School. Next year, Lord willing, si Pastor Gilo gapa-pray nga mapa-organize man siya next year. So what a blessing, no? Muna nga bisan daw school buko lang pero tinguhaan ta nga ma-plaster pagid. Amen. Kag muna prihan nyo ang mga staff, prihan nyo ko, no? Kag ang pagpagamit sang tagsa-tagsa kay may mga abilidad ni sila. So at least mapang delegate naton sa ila kag para nga mas ma-enhance pagid. Amen. Kisang mga young blood mas grabing ilang no? Damo additional nga mga ideas basta hindi lang maglayo. Amen. Mga additional nga mga ideas kag kung sa mga pag huro-huro pa ni sila. So muna nga pag-pray naton. Amen. All right. So ang aton nga Father Sunday sa June, last Sunday of June, ang nanay sang Domingo 131 tanan. Hasta sang hapon, no? 1:30 sang aga, din sang hapon may ara pa. 131 muna nga kinulang ang aton giveaways. So, sinong nanay diri nga way kabaton giveaway sang Domingo? Bayaw, tiil. Bayaw kamot, pila kamo? 1, 2, 3, 4, 5. O, kuhaan nyo to kay ara na nag-abot na. So,
hatagan ni sila. Tapos tandaan nyo kay base mag-claim pag hindi sila liwat sa Domingo. Sila lang, 5 lang. Okay, so ang iban nga way mahatagan sa Domingo. No? Hatagan. Kay ang half lang sang order among nag-abot, ang half wala. Nag-abot lang Lunes. Salamat sa Ginoo. So preparahan ta naman ang tatay. Amen. Mag-goal man ta, 100 man ka tatay. Ano mapaperding tatay? So priyanta, amen. Makagol ta 100 ka mga tatay. And, hopefully hindi magnubo sa 100 ang bisita naton. May speaker tana, no? May speaker tana, parinti ko nga pastor, kaduhan ako to nagwali sa ila, ang ila simbahan ara sa dalom sang kanlaon. Ara kanlaon na ulan tawo na ang ila simbahan. Ara sa idalom. Tikon lumupok ang kanlaon nga dako nga lupok. Lambot gid sila. Pero ordinaryo na lang tuya sa ila ang lupok na sang kanlaon nga kan. Ang tayog to ordinaryo na lang sa ila. Nanad na kami na pastorya. Gaguluha pa ng mga tao kag magpicture ya. Pero kung sa news kisa lang taon mo daw, siling mo daw grabe na gid. But anyways, prihan nato no kay he will be coming, Pastor Mario Soberano. Kapangalan sila sang magulang ko gid, no? Magulang man ko nga Mario Soberano. Plahubog niya galing. So salamat ning parinti ko. Nga Mario man at least pastor, no? Duha sila nga mag-utod na nagpastor tapos ang duha nila kahinablos man. Sa ila pamilya 4 na kabilog ang pastor nga Soberano. Kag mga mayong ministry. Okay, mga mayong ministry. So ipag-pray naton, amen. Pangamuyuan ta kag ang aton nga church anniversary. Amen. Siyempre, trabahoon ta, no, magasto ta, hindi ta pagkalipatan ang ang commitment naton para sa aton lote. Amen. So leader sa kuwaon ko karon ang ang commitment para ma-turn in naton. Okay. Hello. So salamat gid. Now this time hindi na ta magadugay. Are you ready? Okay na mo? Okay, so pray gid sa Ginoo nga hindi ka mo matulugan. Amen? Hatagan ka mong interes, mamati. Inablang namin nga ganganga ka mo, bisang katulo, laway nyo balag ka pamati out. Hindi katulo, laway ka katulog. So, it's good because hindi aksidente nga ari ka. Gintuyo ni sang Diyos. No, kay may mensahe ang Diyos para sa imo. So, seryosohon. Ano man nga bagay, kung di ta seryosohon, wala na resulta. Why ta may mahangpan. No, pero pagin seryoso ta, God has released something for us. May ara ginaiya, no? Kag-isipon nyo tani, no? Kamo nga mga lalaki na nang i-desire ninyo nga one day maging pariyaso kay pastor, pariyaso kay sir nga nagasong lead na, no? Ginagamit sa Ginoo. Amo na sa kamature, no? Ginagamit sa Diyos. Same sa inyo mga babae. Amen? Amo nang i-desire ninyo. Okay? Hindi nga daw bisita lang kamo gyapon, so hindi dapat mag-grow gid. Now this time, kadto ta sa pinaka-importante, pero bago na, makuha tanay sang aton midweek offering kay Wednesday gali subong, kuha ta sang aton nga midweek offering. Alright. Primarily para ni sa mga membro, pero kung bisita ka kag gusto mo maghatag, welcome gid. Okay? Kay wala sang perdi nga nagahatag, basta ginahatag mo halin sa tigipusoon para sa Ginoo. Alright, let us pray to the Lord. Dear Lord, in Jesus' name, we thank you and we praise you that once again we have the privilege
Nga Lord God, makahatag, ikaw Ginoo magpakamaayo sa amon Ginoong tithes and offerings. Kung may mga ara nga magbalik sang tithes, maghatag sang offering, ikaw nakabalo Ginoo magpakamayo, kag i-bless mo ang ila mga panimalay, i-bless mo ang ila palangitan-an, ang ila trabaho, negosyo, mga transaksyon, kag ipakita o Dios nga hindi ka perdihan ang paghatag. Gatoo kami sa pulong mo nga naghahambal, it is more blessed to give than to receive. Tanan pagdayo salamat, balik namon sa imo in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. Gladly day by day, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag nga malipayon. Hatag nga malipayon. Pag-iuman ka mo basta hatag. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, thank you for giving to the Lord. Now, this time, kadto ta sa pinaka-highlight sa aton nga pagpanimbahon, the preaching of the Word of God. Amen? Are you ready now? Okay, I request everybody to please stand as we welcome our preacher for tonight, si Raymart. Sound check. So, liwat na may gabi kag salamat pastor sa pribilehyo nga makawali pulong sa Ginoo kag salamat sa Dios. Kag salamat pastor sa pag-training kag hindi kita magdugay, liog ko bukas sa inyo Biblia sa Titus chapter 1 verse 2. Okay? Titus chapter 1 verse 2. Okay? So isa nika verse no ang atong pagbabasahon pero karon no sa aton nga pagtuon damo-damo kita verses nga pagbabasahon. So kabay nga ang mga mga members palihog share gid sa mga bisita. So ang basa sa Titus chapter 1 verse 2. So ako dugano naton na basa isa man nika verse sa subong so basahon naton ini. Ara na kamadala sa chapter 1 verse 2 sang Titus. So sige magbasa kita. Go with me now. And hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Mapray ta. May naman nga balaan, may gugmaw naman Dios. Saliwat salamat sa dako mo nga katuto makayo sa mga kabuhi nga makasimba sa imo, mga makapangalagan makahimo sang bulaton. Kag labaw sa tanan ang kaluwasan ging hatag mo nga libre Ginoo nga kami gingaamo kami kabuhi nga wala sing katapusan. Kag hindi na kami mawala, hindi na kami magkadto sa imperno. Kung anong oras kwaon mo kami Ginoo, magadiritso kami sa langit, maging kaupod namon ikaw, kag magakabuhi sa walay katapusan dito sa imo nga ginharian. Kag subong ning kagabihon, ikaw magaluwa sa mga kalagaway pa makabaton si mo Kristo, kag gamita ako si mo kaalam ko sa pamaagi, kung wala ikaw ay gid ako may mahimo Lord God. So grasya mo lang gikagkaluoy nga ikaw magatrabaho sa tagsa-tagsa. Balaan nga espiritu, buliga ako, kag balaan nga espiritu, trabaho ka sa tagsa-tagsa. Nga mang paninang simple nga kaluwasan nga sila maginulsol kag magbaton sa imo Kristo kag makaangkon subong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Patawad gid sa kakulang kasalanan. Imo kami magintakos Ginoo kag initanan ginapray namon sa ngalan mo Jesus ng Dios nga maluluwas. Amen. Amen. So liog pungko, salamat kag ang aton nga pagatun-an the promise of God. So nabasahan naton dire ang basang Biblia and hope of eternal life.
So, paglaom nga kabuhi nga wala sing katapusan, which God that cannot lie, nga ang Diyos hindi magbutig, hindi kabutig, promised before the world began. So, gimpromisa ini sang Diyos sa aton mga kabyanan, ang kabuhi nga wala sing katapusan. So, damo ang Diyos gimpromisa sa aton, pero subong mag-focus kita sa kabuhi nga wala sing katapusan, nga gimpromisa ya sa aton. So, hindi matabo ang promesa sa isa ka tumuloo or sa isa ka tao, isa ka persona nga siyempre damo ang promise ng Diyos, damo ang handom sang Diyos sa tagsa ka mga katawhan, pero kung may ara pa pinaka-importante kag pinaka-taas sa tanan nga promesa amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo gid ang una nga matabo sa isa ka tawo nga makabaton sa kay Kristo kag makaangkon siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sayang na nga maabot mo man ang promesa nga kung sa diin pila ka adlaw maging milyonaryo ikaw, magmilyonarya, kag maging professional ikaw, makatrabaho sa dako nga kumpanya, kag magbugana ikaw anuman material or sa financial, pero kung hindi ka luwas, kung wala ka kabuhi nga wala sing katapusan, sayang na tanan. Kay umabot si mong kamatayon, hindi mo man madala sa impyerno ang salakyan mo. Hindi mo man madala ang mansion mo, ang aircon mo, o ano man ang ara sa aton, kung umabot sa taong kamatayon, kung ang kalagya, magakadto man lang sa impyerno. Sayang japon tanan. So, kung may ara pa, pinaka-importante, kag pinakalabaw sa tanan nga promesa, ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga maangkon sang tao. Amo na ang basang pulong sa Ginoo nga in hope of eternal life. Gimpromesa ina sang Dios sa aton ang paglaom nga kabuhi nga wala sing katapusan. Kay kitaya miserable kita. Kitaya makasasala kita. Way kitaya kung sa aton lang wala kita paglaom. Kay makasasala kita kung wala ang Dios, kung hindi sa kaluoy kagugma sang Dios wala kita paglaom. Makasasala kita, mahigko kita kag ang destinasyon naton impyerno. Way kita may pabugal sa Ginoo, makasasala kita. Ano man ang status mo, ano man ang credential nga ara sa imo, ano man nga natapusan naton sa sining kalibutan, ano ka makasikat, ano ka man katalintado, wala kita maipagpabugal sa Ginoo, tanan kita mahigko kag makasasala. Kag ang padulungan ta impyerno, ang padulungan ta linaw nga kalayo. So, amo na nga gimpromisa gina sang Dios sa aton ang paglaom ang kabuhi nga wala sing katapusan. Paagi lang gid sa iya. Kaga amo na sa Biblia, no? Nga gimpromisa ina sang Dios sa aton, kaga amo na gani, no? Tanan mahimo sang Dios, way imposible sa iya. Tanan mahimo ya, maobra ya. Pero may isa siya nga hindi mahimo. Kag ano ina, aride hamba sa verse 2, that cannot lie. Hindi siya kabutig. Ang Diyos wala kabutig. Hindi kaya sang Diyos magbutig. Every time nga siya maghambal, every time nga ang pulong nagagwa siya baba, kag ang mga pulong niya nasulat sa Biblia, tanan ina matuman, tanan ina ma-accomplish. Sa gusto mo man o sa hindi, ang tanan niya nasulat sa Biblia, ang tanan nga pulong sang Diyos nga ara sa Biblia nga nasulat dira nga ginabasa mo subong, matuman na tanan. No, wala na da isa ka mensahe or pulong or word or pintok or kama nga hindi ma-accomplish. Tanan ina ma-accomplish. So, amo na nga tun-an nato no ang promiso sang Dios kag maga-focus kita sa kabuhi nga wala sing katapusan. So ano ba lang mga butang nga atong pagatunan? So may tatlo lang kita diri nga pagatunan. Kag kung gusto niyo dungangan, dugangin niyo lang da. Pero tatlo lang no kag para hindi kita magdugay. So una, number 1, He promised to save you from hell. Simple lang. Gimpromisa sang Diyos nga luwason niya ikaw halin sa linaw nga kalayo. Buksan natin ang 1 Peter chapter 3 verse 9. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 9. So anong hambas ang pulong sa Ginoo? 1 Peter chapter 3 verse 9. Okay? Okay, 1 Peter. Okay, doon sala ko chapter 3 verse 9. Nagasala ako, sige lang. 2 Peter, gali, sorry. 2 Peter.
2 Peter chapter 3 verse 9 are. Verse 9 ang basang Biblia palihog no sa mga bisita, sa mga baguhan pa-share sa mga members pa-share nyo sa mga bisita ang Bible. Verse 9, the Lord is not slack concerning his promise. No? Amo nang basang Biblia, the Lord is not slack. Hindi siya uyaya, no? Why siya pabaya sa iya promesa? As some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Wala biskan isa nga gusto sang Dios nga mapaimperno. Wala biskan isa nga tao nga gusto sang Dios nga magkadto sa imperno. Amo nang sa Biblia, kaganang basang pulong sa Ginoo, but is long-suffering us toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Gusto sang Diyos nga ang tagsa-tagsa nga tao makaangkon sang kaluwasan, mag-abot sa ila ang paghinulsol, mag-abot sa ila ang pagbaton kay Kristo. Hindi gusto sang Diyos nga biskan isa nga tao mapaimperno. Galing sir nga amay mapaimperno, hindi na ya kagustuhan sang Diyos, hindi na ya pinili sang Diyos, kundi pinili niya sang tao nga i-reject niya si Jesus, balibara niya ang Ginoo, hindi siya maginulsol, hindi siya magtalupangon sa Diyos, amo na nga nagpaimperno siya, hindi tungod sa Ginoo, kundi sa tao nga nagbaliwala sa Diyos. Nga man nagbaliwala kay Kristo. Si Jesus Christ na ang nag-antos, siya nagsakripisyo, namatay siya ginlubong na banhaw para bayaran ng atong sala, kagapanuktok siya sa imo tagipusoon, nga hinulsulan mo nga ikaw makasasala, kagbatunon mo siya sa imo tagipusoon, imo personal nga maluluwas. Kaya ang promisa ya luwason niya ikaw. Ang promisa ya ikaw, gaan niya kabuhi nga wala katapusan, luwason niya ikaw halin sa imperno. Pero abyan, kung pila kadlaw, kung hindi ka magtalupangon sa Ginoo, gingsayang mo ang gabi nga ini, nga wala ka desisyon nga batunon mo siya, nga talupangdon mo siya. Kung pila kadlaw nga mag-abot sa imong kamatayon nga wala kagid nagbaton sa iya. Kag kung ato ka na sa imperno, kung maglangoy ka na sa kalayo, hindi mo pagbasulon ng Dios. Hindi mo pagbasulon ng Ginoo. Kay hindi mo na sang Dios ang tanan para ikaw maluwas. Ginamit na sang Dios si sir kag si ma'am para ikaw malambutan. Nagpasulay siya sa ulan, nagpainit siya, ginggastusan ikaw sang pamilite, ginsakripisyoan ikaw para madala ka dire, pero ginguyang mo lang ang tinion nga batunon mo si Kristo. Kag kung magpaimperno ka man abyan, waay ka basulon. Amo na ambas ang Biblia, wala di isa sa aton nga gusto sang Dios nga mapaimperno, gusto sang Dios nga ang tanan maluwas. Gusto sang Dios nga ang tanan makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So ano bala sir ang makahilidlis? Ano bala ang imperno nga ang Diyos gusto yagid luwason ang tao halin sa imperno? May ano gid sa imperno? So buksin nyo ang Biblia sa Matthew chapter 13 verse 42. So ano ang basa nga pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 13 verse 42 ang basang Biblia, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Ang mga tao nga wala naginulsol, ang mga tao nga wala nagbaton kay Kristo, gingtagbong sila sa furnace of fire, sa linaw nga kalayo. And there shall be wailing. Magamba ka wailing, gatsabaw. Why to may nagapisgo sa imperno? Why to may naganguy-nguy sa imperno? Gasinggit sila, gawawaw sila, tungod sa kainiton sa kalayo. Kaganon ba sa Biblia? And gnashing of teeth. Gabagrot ang ilang ngipon sa kainit. Manigani nga, every time nga kami mag-public preaching, ang tao ga reklamo sa amon. No, dira sa market or dito man sa Kulasi, kay kagaod sa amon, magarot sa amon, kay permi kami gawali sang kaluwasan, nga batunon si Kristo, nagarutan sila, nagahudan sila. Pero ang amon paggahod, mga 15 minutes lang na. Okay sa hindi na kalabot. Pero naugot sila, galalain sila, nagahudan sila sa muna lang ang minuto. Pero kung hindi sila maginulsol ka magbaton kay Kristo, dito sa imperno bilog nga kabuhi nila, wala sing katapusan. Ang basang Biblia, magasinggit sila kung magatsabaw, kag dito sa imperno wala to kalinong. Magahod to.
Mas sobra pa to kay Sir Raymard. Mas sobra pa to sa tong pastor kagahod. Kay dito sa imperno, ang tanan to nga tao gasinggit kagawawaw. Mag-public preaching kami. Si Bradley Yo pa lang gani, magwali, nagahuda na sila. Isa pa lang na. No? Si Tototino pa lang gani, magwali, nagahuda na sila. Pero dito sa imperno, hindi lang to isang gasinggit. Hindi lang to duwang gasinggit. Halos tanan to nga tao, tanan to nga ara sa imperno, gasinggit, gagawawaw, tungod sa kainit, sa kalayo, kag hindi ka na to kagwa. Hindi ka na to kalin. Biskan tabunan mo ang dulungan mo, mabatian mo ang singgit sang tao dito. Amo na ambas sa Biblia, kag buksin nyo ang Revelation chapter 21 verse 8. Revelation 21 verse 8, no? Ano ang basang pulong sa Ginoo? Ang book nga Revelation na sa pinakalas nga book. So ano ang basang Biblia? Kay Revelation 21 verse 8. But the fearful, ang mga mahinudlukon and unbelieving, mga hindi matinuon, and the abominable, mga nagahimo abominasyon, and murderers, manugpatay, and warmongers, mga prostitute, no? Either bahay man daw laki o gaimo sang immoralidad, and sorcerers, and idolaters, mga nagasimba sa Diyos-Diyos, and all liars. Sir, hindi man ako, sir, manugpatay. Sir, hindi man ako kawatan. Sir, maayo man ako nga tao. Pero hambas ang Bible, and all liars. Sino de sa inyong wala kagibutig? Tanan kita kagibutig. Tanan, ang punto diri, tanan kita makasasala. Pero ang ari di sa verse 8, mga tao nga ini nga nag-abot lang gid sa ila, nag-abot sa ilang kamatayon, wala gid sila naginulsol. Nag-abot lang silang kamatayon, wala gid sila nagbaton kay Kristo. Ay bala mo tanan kita di makasasala. Hindi mo ni sila sir, mga tunto na abe mo na nga magpa-imperno kami, laban-laban palangit kami, kay maayo kami, butanan kami, hindi, tanan kita butigon, tanan kita makasasala. Pero bulahan kita, nga kita yan naginulso ka nagbaton kay Kristo, hindi kita yan magkadto sa imperno. May kabuhi kita nga wala sing katapusan. Pero ang ini nga mga tao nga wala ginag-abot sa ila ang pagginulsol kapag baton kay Kristo, diin nagkadtong ila kalag, diin nila ginspend ang ila eternidad. Anong ba sa Biblia? And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire. Dagat. Kagdiin nga dagat, ang basang Biblia, linaw nga kalayo, and brimstone, which is the second death. Amo ning ikaduwa nga kamatayon sang tao. Di ka magpabugal nga, sir, mapatay ko, sir, makapahuway na ako. Hindi ka magpabugal. Basta sa Biblia, ang kaladtuan sang tao, imperno, kung hindi siya maginulsol, kag amo ni ang ikaduwa nga kamatayon nga ang tao maglangoy-langoy sa dagat nga kalayo. Okay lang ang languyan mo to, tubig, pero kalayo. Kag ang pag-antos mo to, wala sing katapusan. Buksin niyo bagay ng Biblia sa Psalms 9:17, Psalms chapter 9, verse 17, no? Amo na nga gusto ko gid, no? Ang mga bisita, mapakita sila ang Biblia para mabasahan nila nga ang imperno matuod. Ang imperno klaro sa Biblia, kag hindi niya himo-himo. Ano ba sa Biblia sa Psalms 9, verse 17? Ano ba sa pulong sa Ginoo? And the wicked shall be turned into hell. Ang malaot magakadto sa imperno, sa hell. Wicked. Sinong wicked? Hambas sa Biblia, mga tao nga wala naginulso ka nagbaton kay Kristo. By the way, tanan kita wicked. Tanan kita mahigko. Tanan kita makasasala. Pero ang tao nga naginulsol, na ngayon patawad, ka nagbaton kay Kristo, hambas sa Biblia, ging pakamatarong sa Dios. Hinugasan sa hamiling nga dugo ni Kristo. Pero ang tao nga malaot nga wala ginaginulsol, wala ginagbaton, wala na ngayo patawad, nagpabilin siya nga makasasala, diin siya makadto. Ano ba sa Biblia? The wicked shall turn to hell. Ano pa ginambas sa Biblia? Sa verse 17, the wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Tanan nga nasyon nga nagkalipat sa Diyos, nga wala nagtalupangod sa Diyos. Ang managani nga abyan nga hilidles ang imperno. Amo nang hindi mo ni paglangulanguhan.
Ang pagkadto mo dire, hindi ni hampang-hampang. Halos dumabugtong amo ugat. Halos mapaos kami para mapaintindi sa imo nga ang kung ikaw hindi maginulsol, magaantos ka sa walay katapusan. Kay biskan gani init pa lang sa adlaw, galalain ka. Mapasok ka lang sa lighter, galalain ka. Pero sa impyerno, hindi lang parte sang lawas mo ang mag-antos, kundi bilog mo nga lawas, magalangoy sa kalayo sa walay katapusan. Amo ni nga, gina-emphasize gid namon nga dapat ikaw magbaton kay Kristo. Dapat ikaw subong maluwas. Hindi paguyanging tinion mga biyan. Kag ano ba sa Biblia, di gusto sang Diyos nga maglangoy ka to. Kay palangga ka sang Diyos. Gimpromiso sang Diyos nga luwason niya ikaw. Buksin niyo ang Biblia sa Romans chapter 10 verse 13. Ano ang basang Biblia? Ang basang pulong sa Ginoo, hindi ikaw gusto maglangoy sa impyerno, palangga ikaw, gusto ikaw luwason. Ang manambas sa Biblia sa Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kung sino ang magpanawag sa pangalan sang Ginoo, maluwas. Diin ko sir maluwas, ging ambal ta na kagina. Gimpakita na naton sa Biblia. Maluwas ikaw halin sa dagat nga kalayo, halin sa impyerno nga imo pagkakatuan, luwason ikaw sang Dios kung magpanawag ka sa iya. Binayran na ni Kristo mo sala sa cross, ikaw lang ginahulat niya, hinusuling ikaw makasasala, bato na siya. Siya na ang nagbayad, hindi mo na kinananon bayran, hindi mo na kinananon sakripisyuan, hindi mo na kinananon magpalangsang sa cross, kaya siya na ang nagpalangsang sa cross para sa imo kag sa akon, ang imoon mo lang, batunon mo lang siya. Ang nabas sa Biblia sa Isaiah 59 verse 1, buksin nyo ang Isaiah 59 verse 1, ano ang basang pulong sa Ginoo sa Isaiah 59 verse 1, behold, the Lord's hand is not shortened. Ang kamot sang Diyos hindi malipot. Ano ang basang Biblia? Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nga hindi makaluwas. Neither is His ear heavy, that it cannot hear. Ang Diyos gapamati. Hindi bugat ang dulunggan sang Ginoo. Maantig ang dulunggan sang Diyos sa mga tao nga magpanawag sa iya. Di ka magambala ko, magmanawag ko sa Ginoo, 50 kasyen ko magpanawag sa Ginoo, magbaton sa iya, maginulsol. Hindi man na siya japong kabati, kay way man di siya. Hindi, ano ang basang Biblia? Hindi malipot ang kamot sang Ginoo nga ikaw iyaluwason. Hindi siya bungol nga hindi iya ka mabatian. Biskan ara ka pa sa putok-putokan sang bukid. Biskan andiin ka pa nga lugar, nga duog. Kung ikaw magpanawag, maginulsol ka, magbaton sa iya, batian niya ikaw. Kagluwason niya ikaw. Kaga niya ikaw. Kabuhi nga wala sing katapusan. John 5:24, buksin niyo ang John 5:24. Anong ba sa Biblia sa John chapter 5 verse 24? Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believe it on Him that sent me, siya nga nakabati sa kumpulong kag nagtuo sa iya nga nagpadala sa akon, have everlasting life. May ara kabuhi nga wala sing katapusan, and shall not come into condemnation. Hindi na siya magakadto sa kondemnasyon, but is passed from death unto life. Magalabay halin sa kamatayon, pakadto sa kabuhi. Buksin nyo ang Matthew 1 verse 21, last nga verse sa point 1, Matthew chapter 1 verse 21. Ano ang basang Biblia? Sa Matthew chapter 1 verse 21, and he shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus. Nga aging pangalanan siya, Jesus, for he shall save his people from their sin. Tungod luwason niya ang katawhan sang ila kasalanan. Amo na nga ang Diyos, eager siya, grabe ang burden sa Ginoo, grabe ang desire sang Diyos nga ikaw maluwas, kasi siya na mismo ang nagbayad sa imo sala dito sa cross, kay tungod kabalo siya nga kung ara ka na sa impyerno, makagrabe, nga makalulugmat ang sitwasyon mo sa impyerno. Amo na nga gusto iya ikaw luwason. Siya na ang nag-atubang sang kawianan. Siya na ang nag-antos, siya ang nagsakripisyo, siya ang nagsuksok sang korona, siya ang ging ubahan, ging pakahuyan, kang ging latigo 39 para ikaw maluwas. Kag namatay siya ginubong nabanhaw para bayran ng imo
kag akon sala para ikaw kag ako iyaluwason. Number two, anong sunod? He promised to give you home in heaven. Hindi lang ikaw luwason sa imperno, pero pag luwas siya sa imo, di niya kadaloon. Maging ama ng Diyos nga, kabuhi nga wala sing katapusan dito sa langit. May puluyan kita sa langit. Yes, luwason kalin sa imperno, pero maging aman siya nga lugar nga dito ikaw mag-aistar. Yes, hindi ka na maglangoy sa kalayo, pero daloon niya ka sa iya ginharian sa langit, kag magakabuhi sa walay katapusan. Buksin niyo ang Biblia niyo sa John 14 verse 6. Ano ang basang Biblia sa John 14 verse 6? No? Common sa mga dugay na, pero sa mga baguhan, syempre bago ni, no? John chapter 14 verse 6. Ano ang basang verse 1? No? Verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansion. Tungod sa puluyan sang akon amay, damo mansion dito na sa langit. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Magabalik ako, kagkwaon ta kamo, that where I am, there you may be also. Nga kung diin ako, didto man kamo. Diin na, didto sa langit. Maging aman ang Diyos sa imo dito sa langit. May mansion, ngaging aman, gaging preparar ang Diyos imo sa langit. Kung ikaw, maginulsol ka magbaton sa iya. Ang tawag baka sakripisyo, pangabudlay para makamansyon, para makasalakyan. Pero ang mansion sa langit, libre. Ang mansion sa langit, hindi maguba. Hindi ito yung masunog, hindi ito yung kalamidad sa langit. Ang pundasyon sang mansion mo sa langit, hindi ito yung maanayan, hindi ito yung masunog. Pero amo pa na ang ginasikway sang tao. Simple lang, libre ang mansion sa langit. Libre, ang himuon mo lang, batunon mo lang si Kristo. Hinusuling ikaw makasasala. Basahan nyo verse 1. Ano ang basang Biblia? Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Tuuhin nyo ko. Butsilingon, ang gusto sang Diyos, no? Nga ikaw magbaton siya in order nga ikaw makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan. Buksin nyo ang Revelation chapter 21, okay? Revelation chapter 21, verse 1 to 6. Ano ang basang Biblia? And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. Diri ni. Pero tunawon ini sang Dios ang kalibutan nga atong ginitiniran subong. And there was no more sea. Verse 2, and I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Verse 3, and I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them. Ang Diyos magapuyo sa ila, maging kaupod nato ng Diyos dito sa langit. And they shall be His people. Maging katauhan sila sang Diyos. And God Himself shall be with them and be their God. Verse 4, and God shall wipe away all tears. Ang Diyos magapahid sang tanan naton nga luha. Kay diri sa kalibutan, puno kita sang luha. Binasted ka, nagluha ka. Wala kaging gaambalon, nagluha ka. Binayaan ka sang girlfriend mo, boyfriend mo, nagluha ka. Di ba? Tanan kita diri sa kalibutan, puno sang problema. Ma-eskwela ka naman, may mga projects naman, may mga assignments naman, tuon naman, may quizzes naman. Diri sa kalibutan, damo problema. Mga balayran sa inyong balay, electric bill, water bill, ano pa ga, bill mo. Damo balayran. Galuha kita sa problema sa ning kalibutan. Pero dito sa langit, God shall wipe away all our tears. Ano na ba sa Biblia? Kaya nang sunod, from their eyes, and there shall be no more death. Wala na to kamatayon sa langit. Neither sorrow, wala na to kasubo. Nor crying, wala na to pagibi. Neither shall there be any more pain. For the former things are passed away. Amo na ba sa Biblia, verse 5. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. Imo ko tanan bag-o. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. Matuod ini tanan.
Ang aton langit nga pag-iisteran, matudi ni. Iban sinyo gakadlaw-kadlaw. Amana sa subong, hindi ka maginulsol, hindi ka magbaton kay Kristo, kay hindi ka magtuo nga may langit. Nga may puluyan sa langit. Pero ang basang Biblia, kung hindi ka magtuo, ano ang basang Bible? This is true and faithful. Kung hindi ka magtuo, sinong perde? Sinong perde? Umabot si mong kamatayon sim perde. Dito kaya sa imperno, kay wala ka nagtuo, pero kami nga naginulso, ka nagbaton kay Kristo, kag nagtuo, may puluyan kami sa langit, dito kami sa langit. Verse 18, lumpat kita sa verse 18. Okay, so mga part lang nino nga makita naton sa langit, kaging ano talang, verse 18, and the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold. Dito sa langit, ang syudad, pure gold. Dito sa kalibutan, kapinat yan na isang gold. May gold lang ang imo nga dulonggan, gamay malanggan ni bugnuton. Haaway siya labot, magdululugo man dira. Basta makuha lang gold mas lunggan. Pero dito sa langit, bugos nga syudad, gold. Why ito yung ginagawan, ginalapakan to. Ano ang diyan sa Biblia? And the building of the wall it was of jasper, and the city was pure gold, like unto the clear glass, and the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper. Okay, mga foundation ni dito sa langit ng mga precious stones. The second sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprasus, the 11th jacinth, and the 12th an amethyst. Kung hindi nyo na mabalaan, i-search nyo sa Google. Kaya waay kita dire. No, kung may-ari ko dire, basi dumugon nyo ko kagawaton ang, nga sir, may damo ka man da precious stones, nga away ka pa nagpatakod. Sa mga wala kaintindi. Okay. Ano ba din sa Biblia? Verse 21, and the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun. Wala na to ya sun sa langit. Wala na to ya adlaw sa langit. Nga, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten them. Ang Diyos mismo, amo ang kasanag dito. Therefore, why na to ya init, diri galalain ka, mainitan ka. No, gaalos pulo ka pa yung imo nga ginabitbit para hindi ka lang mainitan ang imo tsura nga flawless. No, basi ma-turn off si crush. Pero dito sa langit, why na to ya adlaw? Nga ikaw mainitan. Kaya ang kasanag sa langit, Diyos mismo. Ano ba sa Biblia? And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it, and the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Verse 34, and the nation of them which are saved, ang mga nasyon nga mga luwas, ang mga tao nga saved, kay wala to ya unsaved, waay to ya makasulod nga hindi luwas. Why ito ya makasulod nga makasasala? By the way, tanan kita makasasala. Pero makasulod kita sa langit, kaya nga diri sa kalibutan, ging settle ta ang atong pagkamakasasala. Pinangayuan ta patawad sa Ginoo pagka makasasala ta, kag binaton ta si Kristo. Kag naangko nato ng kaluwasan. Kag ang ining, ang ining verse para ni sa mga saved. Para ni sa mga luwas. Kagano ba sa Biblia, and the nation of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Verse 25, and the gates of it shall not be shut all by day, for there shall be no night there. Why to ya kagabiihon? Why to ya panirado? Puros to tanan, pagdayaw, pagsimba sa Ginoo. Why to ya? Sir, makatuluyo, hindi ka to kabatsyag tuyo. Diri ka malang kabatsyag tuyo, kay tungod ara ka sa unod. Tungod ka gabiin, nagpulaw ka Facebook. Tungod ka gabiin, nagpulaw ka ka ML. Amo na nga natuyo ka. Pero sa langit, why na to ya tulugay, hindi ka to makabatsyag tuyo, or makatulog, kaya magadayaw kita kag magasimba sa Ginoo. Ano ba din sa Bible? And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Verse 26, and there shall bring the glory and honor of the nation into it. Verse 27, and there shall in no wise
enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Why to malaot nga makasulod dito? Dito sa langit, may kalinong. Diri na hadlo ka sa may mga maoy, may mga drug addict, nahadlo ka, pero wala na to ya malaot sa langit. Why na to abominasyon sa langit? Diri sa kalibutan, matintar ka manigarilyo ka man. Diri sa kalibutan, nagadong ka maginom ka man, ka maghubog ka gani, magsululu ka, biskan diin. Pero sa langit, why na to abominasyon? Why na to may matintar sa imo? Why na to kasalanan? Kay dito sa langit, matinlo to. Kag mga luwas tong ato to. Kag ang ato dito, mga katawhan o mga kaanakan sang Diyos, ngang ilang mga pangalan nasulat sa Book of Life. Basahan nyo, Book of Life. Paano masulat ang libro, ang alam mo sa libro sang kabuhi? Sa time nga ikaw magbaton kay Kristo. Sa tinion nga ikaw maginulsol sang imo sala. Amo nambas sang Biblia. Number 3 last, He promised to make you holy. Number 1, He promised to save you from hell. He promised to give you home in heaven. Number 3 last, He promised to make you holy. Hindi lang ikaw luwason sang Dios. Hindi lang gaanya kakabuhi nga wala sing katapusan. Hindi lang dalo niya ikaw sa langit pila kaadlaw, diri sa kalibutan bag-uhon niyang imo kabuhi. Diri sa kalabanan sa aton, labi na gid sa mga hindi paluwas, nakapoy na magpakasala. Nakapoy na magpinadungol. Nakapoy na, maghimo sang kasalanan, nakapoy na sa bisyo. Nakapoy na sa ilimno, nakapoy na sa sigarilyo. Every time nga magbisyo, hubog perme, biskan sino lang tapungulon niya. Biskan nanay batuan niya. Kakapoy maghimo sala, magasto maghimo sala. Ang kalipay, pila lang ka oras, pero ang sukot sang sala, bugos mo nga kabuhi. Pero ang promesa sang Diyos, bag-ohon niyang imo kabuhi. Kung ikaw maghinulsol, ka magbaton sa iya. Buksin niyo ang 1 Corinthians 5:17, malapit na lang kita. 1 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano ba sa Biblia? 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. Anong ba sang pulong sa Ginoo? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, all things are become new. Bag-on sang Diyos ang tanan sa imo. Ang kakapot ka sa natando ay subong bag-on niya na Biblia ng ginakaptan mo. Kung sagad ka manglibak sa tao, mangguba sang kabuhi sang iban, kag sagad ka magmarites, sa tinion nga ikaw maginulsol ka magbaton sa iya, baguhon sang Diyos ang kabuhi mo, kag ang gagwa sang baba mo hindi na marites kundi kabuhi ni Jesus Christ. Kung paano ya ikaw ging bago, kag kung paano ya ikaw ging luwas. Ga-share ka na gospel sa classmates mo. Ga-share ka na gospel sa imong mga friends, sa imong mama, papa, mga tito, tita, sa imong mga relatives, ga-share ka na gospel. Sa una kagaot, sa imo kadiwalwalan, sa imo ikaw ang pinakawakalan sa inyo balay, pero sang ikaw nagbaton kay Kristo, gingbag-o sang Dios ang imo kabuhi. Gawa kala ka man tuod pero para na kay Kristo. Kung paano sila maluwas. Ano sunod? Last nga verse, 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. So ano ang basang Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 9? But you are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, mga pinasahing nga katawhan, balaan nga mga katawhan, that you should, mga special, that you should show forth praises of Him who hath called you out of darkness. Nga ging tawag kamo sang Dios, gingkwa kamo sang Dios, halin sa darkness, sa kadudulman. Ano ba lang kadudulman? Ara na da ang kasalanan. Ara na dang immoral. Ara na dang kahigkuan. Pero kinuha ikaw sang Dios, kag binago yang kabuhi mo, tungod nagbaton ka sa iya. Nagtalupangod ka sa iya. Ano ang basang Biblia? Into His marvelous light.
ging dalaya ikaw sa kasanag. Amo na abyan kung ikaw nakapoy na maghimo sala, nakapoy ka na sa bisyo, kita mo nga ginagubas ang sala ang kabuhi mo, nakapoy ka na mag-ML, nakapoy ka na mag-Roblox, nakapoy ka na mag-Counter-Strike, nakapoy ka na mag-COD. Kung tanan mo nga balon arada, inugbakal mo project, ging gasto mo dira, inugbakal mo school supplies, ging buhos mo sa ML. Nakapoy ka na, pagpuli mo sa balay, bakulon ka pa. Abyan, makakas lang ina nga bisyo kung batunon mo si Kristo. Kung inusulan mo nga ikaw makasasala, kapoy magsala, kapoy magpakasala, gubuon sang salang kabuhi naton. So ang promisa ya para mahilway kitang sang sala, batuna si Kristo. Hinusuli nga ikaw makasasala. Abyan, palangga ka sang Diyos. Binayran ni Kristo nga itong sala sa cross. Di mo kinanglan magpalangsang na sa cross. Hindi mo pagsiligi ang reliyon mo. Sir, may reliyon man ako, sir. Ang reliyon mo, wala na matay para sa imo. Nga apang imat yan, mugid ang imo reliyon. Kaya ang reliyon mo, reliyon ko, reliyon na nagpalangsang sa cross para bayaran natin sala. Si Jesus ang makadala si mo sa langit. Ding reliyon mo. Wala perpekto nga reliyon. Wala perpekto nga simbahan. Si Kristo ang perfect, siya naging makaluwas, batuna siya. Hindi pagsaliging reliyon mo. Hindi pagsaligi ang kwarta mo, kay mapatay ka, way ka 5 nga dalon. Bilin mo na tanan. Hindi mo pagsaligi nga maayo ka. Ano ba sa Bible? Not of works. Hindi sa aton binuhatan, maluwas kita. Hindi ka magpabugal, sir, maayo ko, sir. Ang tanan nga pulungkuhan sa simbahan, ako na tanan. Ang tanan nga electric fan, ako na tanan. No? Kung wala ako, wala gid sila. Ako nga tao, maaluan ko, mabinuligon ako. Maayo man na nga maayo ka. Pero hindi na makaluwas sa imo. Kay wala isa sa aton yung magpabugal nga matarong kita. Kay ara pa lang kita sa chance ng ginikanan naton, may sala na kita. Makasasala kita. Mahigko kita. Ang ginapangita sang Diyos, kabalo nga makilala nga siya makasasala, kag magpaubos, maghinulsol, kag magbaton kay Kristo. Wala iba makaluwas, reliyon mo, kwarta, mayong buhat, sino man lang nga Diyos-Diyos, si San Pedro, San Juan, Maria, ano man nga Diyos-Diyos, wala na nagpanglangsang sa cross para bayran ng imo sala. Wala, hindi na makaluwas. Si Jesus among makaluwas. Si Kristo ang batunon mo. Siya lang ang makaluwas. So, abiano, may palihog mga bisita, palihog ko bitindog. Pangabay nato mga bisita, palihog tindog. No, kamo nga mga nagdala palihog patindogan yung mga bisita. So, salamat gid no sa pag-attend nyo. Dire subong nga kagabihon kaga hindi sayang ang presensya nyo nga dire. Pero subong nga tinion, hindi kamo maghalin dire nga hindi nyo masigurado ang langit. Nga hindi mo masigurado ang kaluwasan sang imo kalag. Sayang ari ka dire, sayang ang oras mo. Tani kung ara ka pa sa balay mo, no? Damo ka pa taniging obra, damo ka pa tanig maging himo, pero nagkadto ka dire. Nag-spend ka time. Kabay nga hindi mo paguyangan ang oras mo dire. Ano ang himuon mo? Antes ka tayo maghalin, dapat masigurado mo ang langit. Masigurado mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Sir, anong himuon ko, sir? Hinulsuli nga ikaw makasasala. Bato na si Kristo. Kami, nagbato na kay Jesus. Ako, 15 years ago, nagbato na ako kay Kristo. So, nagsaligan ko reliyon ko. Sinaligan kong ang mga bagay nga ara sa akon, pero nabalaan ko nga hindi nagali makaluwas. Salamat nga may nagwali sa salakyan. May nag-preach sa gospel sa salakyan. Dito ko nabalaan nga makasasala ako. Dito ko nabalaan nga mapaimperno ko. Pagpanaog ko sa salakyan, dumiritso ako sa kwarto ko. Binaton ko si Jesus. Naginulsol ko nga ako makasasala. Ang marabihan ko, pamangkuton mo ka subong, 100% palangit ko, tungod binaton ko siya. Nga akong personal nga manuluwas, nangayo ko, naginulsol ko nga ako makasasala. So subong, himuon yung mga kabyanan, hinulsolin ka makasasala, bato na siya. Lidanta ka mo sa pagpangamuyo, sir, hindi ko kabalo magbaton kay Jesus, sir. Hindi ko kabalo magbaton sa Ginoo. Simple lang himuon mo, sundon mo lang ako, giantay ka. Ang himuon mo, liwaton ko, hinusulon mo, inusalan mo ng ikaw makasasala, batunon mo si Kristo ng imo personal maluluwas, pero kabigon mo ni nga imo personal. Hindi ni akon, tapos na ko baton kay Kristo. Ini nga pangamuyo, kabigon mo nga imo personal.
Sige paliog do kulop yung mata, mapray kita. Kag kung may-ari pa diri nga, hindi ka naman bisita, dugay ka naman gasimba, pero hindi mo man Japon masigurado ang langit, kag ara kada gapong ko, kay hindi ka bisita, way ka nagtindog, pero hindi mo sigurado ang langit, abyan, isa ikaw, nga mapaimperno, subong bato na siya. Hinulsuling ikaw makasasala, upod ka man sa mga bisita, nga maghinulsol, kag magbaton kay Kristo, ngay mo personal nga manluluwas. So, paliog, sundan nyo lang ini, sa gusto magbaton kay Kristo. Mapray kita, Hesus Kristo, salamat. Paliog sunod, salamat sa pagpalangga mo sa akon, nga nabalaan ko, nga ako makasasala, kag mapaimperno. Pero ikaw, Diyos, nagpalangga sa akon, binayaan mo ang langit, nagpakatao ikaw, naganto sa cross, namatay, ginglubong, kag nabanhaw, para bayran ang akon sala. Hesus Kristo, subo nga oras, patawara ako, nga ako makasasala, ginabaton ko ikaw, nga akon Diyos, kag personal, nga manluluwas, sulod ka, sa akong tagipusoon, kag luwas sa ako, dala ko sa langit, mag-abot sa akon, ang kamatayon. Initanan, ginapangamuyo ko, ginapasalamatan ikaw, paagi sa ngalan ni Hesus Kristo, nga akong Diyos, kag personal nga manluluwas. Amen. So kabay nga tutuod ka mo nga nagbaton kay Kristo. Kabay nga sincero nyo nga binaton si Kristo. Para subong, karon, buwas, ano oras, umabot sa ito ng kamatayon, kaya ang kamatayon di na tumapaktan. Ang disgrasya hindi na tumapaktan. Ang kamatayon di na tumaekspektar nga mag-abot gali sa aton nga waay kita ya kabalo. Pero anytime kuhaon kita sang Diyos, puli kita ya sa langit. Kaysa tinion, sang buhi kita, nagbaton kita sa iya. So, padayon doko, ulop, piyong ang mata. So, para ni sa mga members, kita nato ng mga damo pa nga mga kalag nga gakinananon kay Kristo, gakinananon nga maluwas, kag kita lang ginahulat nila nga sila kaduan, siran, walihan, kag sila maluwas. Hindi kita magtugot nga kita lang yang mapalangit. Dapat mga muyo kita nga ma-increase ang burden ta, ang kabugatan ta, ang kaluoy ta, ang gugmata sa kalagsang tao nga oras nga hindi sila magbaton, malangoy sila sa impyerno sa walay katapusan. Kag gusto naton nga sila maging kaupod sa langit. So mga members, kadto kita sa altar, kung may mga kakulangan kita sa Ginoo, ipangamuyo naton nga maitama ini. Labi na gid nga may mga times, mga kauturan nga wala na kita kabalaka sa kalagsang tao. Biskan sa akon, gaabot sa aton. Nga may mga times nga, way na kita burden, way na kita kaluoy, way na kita gugma, kag nawili na kita sa mga bagay, sining kalibutan. Mga bagay, sining kalibutan sa mga teknolohiya, social media, sa kwarta, negosyo, way manamalain, pero mga kauturan, ang focus naton ara na dira. Ang aton atensyon ara na dira, ang focus naton nga tinion ara na dira, nga wala na kita time sa pagsulwining, way na kita time nga mag-share sang gospel, way na kita time nga magwa kag magsugid sang kaluwasan. Kita tanan biktima sa ina nga mga bagay. Tanan kita may mga times nga nadayaan sang yawa. Pero samtang buhi kita, hindi pa uli ang tanan. Salamat sa Ginoo nga may panimbahon kita. Salamat sa Ginoo nga makatipon kita. May pastor kita nga nagalid, nagawali sa aton para ma-remind kita, mapabati sa aton, mapabalik kita sa pinaka-importante nga buluhaton. Amo ang pagpangdaog sang kalag, amo pag-share sang gospel. Kay damo pa nga mga kalag nga kinananon maluwas, kinananon makabaton kay Kristo. Kag kita lalang kinahulat nga sila masyiran. Pero may mga times kung wala kita tinion, hindi kita kagwa, hindi kita makashare tungod ang aton focus ara na sa kalibutan, ara na sa atong kagalingon. Pero abyan, samtang buhi kita, pangayo kita bulig sa Ginoo nga makabangon kita.
makapanumbalik kita sa gingsugo sa Ginoo, sa buluhaton nga gingsalig sang Dios, sa main thing nga hatag sang Dios sa aton amo ang pag-share sang gospel, amo pag-reach out sa mga kalag nga sila maluwas, nga sila hindi maglamoy sa impyerno pila ka adlaw. Kag basulon kita, turisokon kita, nga wala kita naglambot nga nag-share sa ila. Tungod ang aton focus ara na sa gadgets, ara na sa financial, ara na sa material. Way man ang problema ang mga negosyo, ang material, pero ang focus naton ara na dira. Way na kita kabalaka kag tinuon sa kalag sang tao. So spend kita time sa pag-pray, spend kita time sa pag-pray. Mangayo kita kusog sa Ginoo. Tanan kita may kaluyahon, tanan kita may katamaron, tanan kita may ara, nagakatakan kita. Pero pangayo kita kusog sa Ginoo na ma-revive kita. Pangayo kita padayon sa Ginoo burden, kaluoy, gugma sa kalag sang tao. Nga kita magwagid nga mag-share. Nga shiran mo classmates mo, nga shiran mo friends mo, nga shiran mo mama mo, nga shiran mo papa mo, tito mo, tita mo, relatives mo. Shiran mo sila, mapaimpyerno sila. Hindi pagpasugting, ikaw lang mapalangit. Mapaimpyerno na sila. Ngayo kita burden sa Ginoo, kabugaatan nga sila masira naton sila. Agud mag-abot sa tong kamatayon, ululumpod kita sa langit. Ang atong pamilya upod naton sa langit. Ang atong mga loved ones upod naton sa langit. Ang atong classmates, ang atong friends upod naton sa langit. Tungod na sira naton sila, kung nakabaton sila kay Kristo. Pray gid kita sa Ginoo. Ngayo kita bulig sa Ginoo para makabalo kita mag-soul winning. Para makagwa kita, may burden kita, may kusog kita nga mangdaog sang kalag. May naman nga balaan, may gugmao naman Diyos sa liwat. Salamat sa kaayo, salamat sa gabi ngayon nga makasimba kami sa imo, kag makadayaw, makapamati sa imo pulong. Salamat sa mga bisita nga nag-attend. Salamat nga sila nagtalupangod sa imo, nagbaton sa imo Kristo. Kag kung may ara pa diri nga waay pa nagbaton sa imo Lord God, trabaho ka Lord God sa mga kanakan mo nga siyagid makabaton sa imo Kristo. Antes pa mag-abot siyang kamatayon, kay wala na tsansa kung ara na siya sa impyerno. So salamat sa mga bisita, salamat sa mga nagbaton, kag salamat sa mga members nga nagdangop sa imo, nagtalupangod nga kapray nga kami Lord mapagamit Ginoo sa pagpangdaog sang kalag. Gapangayo kusog nga maka-share, makabalik kami share sang gospel. Kay pila na ka times nga wala na kami ka-share sang gospel. Salamat sa sininga tinion. Kagpadayon kami pangamuyo, among pastor kusog, kaalam, mayong lawas sa pag-lead sa amon, sa pagpangalagad sa imo, sa paghimo sang buluhaton, sa pagsimba sa imo, sa paghimo sa ministry. Padayon kami pangamuyo sa among pastor nga malidan kami, mawalihan kami, matudloan kami, ma-review kami, masabdong kami sa mga butang hindi amo sa among kabuhi. Agud kami maging useful, kag maging dako nga galamiton si mo kay mayaan, kag sa mga kalag nga madalas tiilan mo. Makadayon kami pangamuyo ang mga kauturan namon Lord God nga ara sagwa, nga sila padayon magdumdum sa church, mag-support sa church, nga mag-faithful sila, bisang ara sila sagwa, mga kauturan namon nga masakit Ginoo. Nga ikaw mag-aayo sa ila. Sister Nora, Sister Jerome, Sister Juliet, tanan Lord God nga mga utod namon nga may ginabatsyag, padayon pangamuyo nga ikaw mag-aayo Lord God. Kag biskan man ang amon nga ministry, Ginoo ang choir, ang soul winning, ang preaching ministry, biskan ang Bible ministry, Bible school ministry. Padayon ikaw magpatunga nga mag-prosper, mag-abound, i-bless mo ining ministry, kaalam gid kay padayon sa mong pastor sa pag-lead, sa pagplastar, in order nga kami mag-grow, maging dako nga galamiton sa buluhaton nga ginsalig mo sa amon, kag ang pag-grow sa tag sa ka-ministry. Mga commitments namon Lord God, sa Loti, ikaw mag-provide, kag ang mga conflict, Ginoo ikaw magpatunga, ikaw magatagkaalam Lord God nga matuman ang imo nga tinutuyo sa mong church. Kag biskan mga palabuton nga buluhaton, salamat sa nauman Lord God nga Mother Sunday, kag ang amon naman nga palabuton nga Father's Appreciation Sunday, ikaw mag-bless ang manugwali, Pastor Mario, ikaw magtagala, mga bless sa mga tatay Ginoo, mga husband,
kag sila gid makaangkon sang kaluwasan. Pag-provide mo sa mon needs every time nga kami may activities, Ginoo, may mga event paliw ikaw mag-provide sa mon mga needs para ma-accomplish ang buluhaton nga ginsalig mo sa amon. Kag madayaw ka, maimaya ka, kag mga kalagid nga may magkalaluwas. Lord, damo kami i-pray. Ikaw na nakabalo, Lord God, sa ginapray sang mga kanakan mo. Ginoo, hindi man namon ini mahambal, hindi ko man ini mahambal. Palihog, ikaw magasabat, increase ang pagtuo nga saligan ka nga sa imo wala imposible, nga ikaw magasabat. Kag padayon kami pangamuyo nga tipigan mo, Lord God, ang mga bisita, bis ka mga members nga kapauli subong, ikaw magatag protection sa ila pagpauli, mga drivers pagpauli, kag ikaw magapahamtang sa nabilin nga bulatan. Ikaw magabless sa fellowship, kag patawad gid sa kakulang kasalanan, ikaw na bahala sa nabilin nga mga concern, mga request namon, kag salamat sa padayon mo nga sabat kag pamati sa mong pangamuyo. Initanan, ginapray namon, ginapasalamatan ikaw, pagi sa ngalan mo Kristo nga mon Dios kag personal nga manluluwas. Amen. Amen. Sa liwat may gabi, God be the glory.